Ang orometer po ay mayroong gampanin. Hindi tungkulin niya yung mag-locate ng pangmalayuan. Mahalaga po na dapat i-estimate natin yung lapad ng deteksyon para makuha po natin yung gitnaan. So ganoon po katiis yung kahalagahan ng isang orometer na dapat hindi po mawawala. Yan po yung kaasawa. Ang long range locator tagapaghanap ng lokasyon kung saan lumalabas po yung aura ng gold kahit malayo po yan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katiits, saan man sulok ng mundo. Shoutout po sa inyong lahat. At muli po, sa pagbabahagi pa rin po ng konting kaalaman at demo na pinusuan po ng ating katiits mula po sa probinsya ng Camarines Sur. Ito po yung iyong pinusuan, isang pares na long range locator, single antenna, at isa pong orometer. So mga kababayan, mga katiits, muli din pa rin po ako samahan at muli po ay aking itidemo. At sa pagbabahagi pa rin po mga katiits ng konting kalaman at topic po natin kung gaano kahalaga ang paggamit po o pagkakaroon po ng isang orometer, ganoon din po sa 2 pirasong single antenna. So ito pa rin mga katiits, mga kababayan. Ang orometer po ay napakahalaga. Bakit kailangan po natin ng orometer? Lalo na kapag magsisimula na po tayo. Ang orometer po ay mayroong gampanin na bakit kailangan po natin ng orometer. So mga kababayan, mga katiits, muli ko pa rin pong ibinabahagi sa lahat po ng ating mga kababayan na ang orometer po ay hindi tungkulin niya yung mag-locate ng pangmalayuan o pang long distance. Ang paggamit po natin ng orometer, ito po yung pangmalapitan lamang. Lalo na kapag na-locate na po, naituro na ng 2 pirasong single antenna, ang direksyon, ang lokasyon kung saan po lumalabas yung aura ng gold. At pagkatapos po yan, natagpuan na natin ang orometer, doon na po yan ginagamit sa pag-estimate ng lapad ng deteksyon. Mahalaga po yan dahil mag-i-estimate po tayo ng lalim. Kaya mahalaga po na dapat ang paggamit po ng orometer at natagpuan na natin yung aura ng gold, i-estimate natin yung lapad ng deteksyon para makuha po natin yung gitnaan. At sa gitnaan yon, kaya mahalagang malaman natin dahil doon po natin itutusok yung magnetic wire, lalo na kapag mag-i-estimate tayo ng lalim. At kapag nagawa na natin yon, magsisimula na po tayo maghukay ang orometer. Diyan na po yung ginagamit, lalo na kapag lalalim na po tayo, hanggang sa masagad po natin yung tamang lalim na ibinigay po sa sukat gamit po ang magnetic wire. So ganoon po katiis yung kahalagahan ng isang orometer o isang Japanese one na dapat hindi po mawawala, lalo na kapag meron ka ng locator. Yan po yung kaasawa ng atin pong 2 pirasong single antenna, maging yan po sa ating triple antenna. So ito pa rin mga kababayan, mga katiis, ito po yung orometer na ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ibabala, yun po yung ilulocate o ituturo o pantutukan lamang na gagawin po ng ating orometer. So ito po, bala-bala pa rin yan mga katiis, mga kababayan. Nakadepende na po yan sa iyo kung ano po yung ibabala dito. Kung ano po yung ibabala mo, yun po yung kanyang hahanapin. Ito pa rin, ang ating orometer po ay kapag tinapatan po natin yung ating aura na na-locate. So, ito po ay nagka-counterclockwise at hindi po ito naka-steady. Dahil ito ay pantutukan lang, mag-isa Japanese one. So, ito pa rin mga katiis, mga kababayan. Meron po ako ditong ilulocate. Ito po yung 18 carats na gold ring. Yan, ito pa rin mga katiis, mga kababayan. Yan. So ito pa rin mga katiis, sa paggamit po natin ng orometer, muli ko pa rin pong ibinabahagi, lalo na sa mga baguhan sa paghawak ng atin pong orometer. So kailangan po yan, pagkakagamit ka po ng orometer, hihitayin mo po yung kanyang bagsak. So kailangan po yan ay nakatindig at huwag mo po agad siyang pipursahin na siya po ay magturo o bumagsak doon sa kanya pong nalulukit. So ganyan lang po yung mga katiits. Yan po ay dire-diretso na doon. Pagkayat po ay tinuro. Yan.
Diretso na po yan. At magbabawas na po yan papunta doon sa ating pong target. Yan, ganyan po yan. Hanggang sa yan po ay lumakas na lumakas. Ganyan po yung pag-bounce ng ating aura meter. So, ganyan po yung ginagamit. At kapag sinukat mo na po yung lalim, kailangan na dito ka magsisimula sa taas, dito ka magsisimula sa baba. At ang bounce po natin ng ating aura meter ay papunta na po yun doon sa kanan. Dahil papunta po yung ating sindulong. Doon po yung bumabounce. At kapag nalaman naman na po yan, yung hangganan ng ating pong deteksyon, dito ka naman lilipat sa kabila para ma-estimate po yung kanyang lapad. Ganon din po sa unahan at ganon din po sa tagliran. So kapag yan po yung ating tinapatan, ang ating pong pindulong ng ating kuhan ng aura meter, so ganyan po yung magiging resulta niyan kapag tinapatan po natin ang mga katis. Hindi po siya nananatiling nakatindig lamang sa ating pong target. Ito pa rin, ito po yung ating 2 pirasong singilantina na napakahalaga po ng ating 2 pirasong singilantina, lalo na kung malayuan po yung ating nilulukit. Ito po yung long range locator, pang malayuan. Ang long range locator po ay tagapaghanap ng lokasyon kung saan lumalabas po yung aura ng gold kahit malayo po yan. So kapag ka naituro na po ng 2 pirasong singilantina kung saan lumalabas po yung aura ng gold, so pag tinapatan mo na po yan, yan po ay magpo-cross. At kapag isa lang ginamit mo, siya ay iikot. So yung kagandahan niya. At kapag 2 pirasong singilantina, yan po ay may paghanap mo ng entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, sucker deposit, at maging mga alkitra na yan o semento na hapon ay pwede mong ibala. So magagamit mo na po yan. Hindi mo na kailangan yung Japanese one. Kapag 2 pirasong singilantina yung pinusuan, kailangan mo na lang dyan ang aura meter. Pero kapag 1 pirasong singilantina lamang, kailangan mo po ng Japanese one para matuntun mo kung nasan po yung saradong tunnel o nasan po yung exit tunnel maging sa sucker deposit. Dito pa rin mga katis, mga kababayan, ito po yung ating ring na 24 carats po ito na gold na siya kung laging binabala sa atin pong locator. Kapag 2 piraso ang iyong pinusuan, ang iyong gagamitin, isa lang po yung iyong babalahan. Dito pa rin mga katis, mga kababayan, sa paghila pa rin po ng ating antina, ganoon lang po yung gagawin. At sisilipin niyo po yan kung tuwid, kailangan nakakol po yung pababa. Hindi po nakakol pababa, pakaliwa o kanan. So sa paghila pa rin po, dahan-dahan lamang. At ingatan po ninyo na mabasa po ng ulan. At saka yung sa paghila, huwag pong bibiglain. Kailangan katay-tay lang po yan, dahan-dahan. Lalo na po sa mga kasama natin mga katiits na susubok, hahawak. Kaya po yung magtitisting, hihila. Dahan-dahan lamang para hindi po masira yung ating antina. So ito pa rin, mga katiits, mga babayan, sa tinapatan po ito. Yan. Tinapatan po yan. So ganyan pa rin po yan pagka tinapatan yan. Yan. Una po yan, hanggang pangalawa, malakas na po yan. So bumubuo pa rin po tayo ng frequency. Kapag tinapatan po natin yan, automatic. Kasi dyan po talaga magpupros yan. Yan. At kapag lumabas tayo, so ganun yan, pagkatis, steady yan. Pagka tinagalan po natin yan, so ang magiging locator po natin, at papalin po yan patalikod. So ganyan po yan, pagka natalikod na po natin yung ating inilolocate. So yun yung kakaiba na magagawa po ng ating 2 pirasong singilantina na kapag siya ay ginamit mo, ay wala po yung iba ituturo kundi kung ano po yung ating bala, yung ano po yung ating target. So yun po ituturo niya. So ganun mga katis, mga kababayan, napagamit pa rin po ng ating singilantina. Pag itinasok po yan, steady lamang, tamang taas. Pag itinasok po yan, pundo, kaya mo na po siya na gumalaw. So ito pa rin, kung pagpamasdan yung mga katis, ganun po yan. Pagmamasdan nyo lang, yan, ganun po po ginagawa ang pag-locate o paggamit po ng ating 2 pirasong singilantina, maging isang singilantina. Ito pa rin mga katis, mga kababayan, yan, aking po tatapatan. Pagka tinapatan po yan, ang magiging resulta po, kailangan tapatan mo po yan. Yan, ito po yung paggamit natin. Yan, pagka tinapatan po yan, ang ating 2 pirasong singilantina ay magkukross.
Kapag isa lang po yan po ay ikot. So mga kababayan, mga katis, magaan po yung kanyang pang-ikot. Ang atin pong single antenna kapag tinapatan po yan. Pusa po yan, at lalo na kapag buo na po yung iyong frequency. So mga kababayan, mga katis, muli pa rin po sa lahat po ng ating mga kababayan na mga kasamahan natin sa pagtitreasure, ako po ay magbibigay ng isang pares na single antenna. So yan po ay mahigit 20 piraso na bilang promo para sa lahat po ng ating mga kababayan. Ang 2 piraso po na ibibigay ko bilang promo, 2 pirasong single antenna ay 3,000 lamang ang ibibigay sa inyo. Yan po ay para sa mga pag-giveaway ko sa inyo mga katis. Mga kababayan, muli po, ito na yung pagkakataon na hinihintay po ng ating mga katis. So ito po ay meron na tayong apat na pares. So meron pa po natitira para sa ating mga kababayan, sa ating mga katis. Ito po ay samantalahin nyo na at 2 piraso dito. Yan po ay 3,000. At muli pa rin po, ito ay meron ng kasamang bala para po mahanap mo yung entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, sucker deposit, at maging yung sinasabing tibod o yung mga drum na ibinaon o palayok o gosit, basta merong laman sa loob, kahit yan yung metal box o yung mga klase na kabaw sa lupa, libre na po yung bala natin para mahanap po natin yan. So mga kababayan, maraming salamat po, hanggang sa muli po. Shoutout po sa atin po mga katis dyan sa Dumaguete City, Shanghai City, at Baay City, at Davao City. So sa lahat po sa Ilocos Sur, sa lahat po ng probinsya, shoutout po sa inyo lahat, sa ating mga katis. God bless you all mga katis, naway magpalain kayo at maging matagumpay sa inyong ilakad. Maraming salamat mga katis.